Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang 3 security personnel na nadawit sa palpak na tanim bala scheme sa NAIA Terminal 3. Nang halughugin ng ang bagahe ng isang senior citizen ay wala namang natagpo ang bala. Una sa balitang yan, si Val Gonzales. Personnel. Hindi po kami naglalaro. We are not fooling around here. Hindi kami nagloloko dito. Kung akala nyo nagloloko kami, nagkakamali kayo. Kung akala nyo, ginagawa lang namin to for show, nagkakamali kayo. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. But now we are terminating them already today. Ian Yuel, ang direktibang inilabas ngayong Lunes ng umaga ni Transportation Secretary Vince Dizon para sa agarang pagsibak sa pwesto sa 3 mga tauhan ng Office for Transportation Security sa airport na sangkot sa pinakahuling kaso ng umano'y tanimpala. Hindi na muna pinangalanan ni Secretary Dizon ang 3 mga personnel habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Isa sa mga sinibak ay supervisor ng OTS sa Terminal 3. Sa isinagawang pulong balitaan sa tanggapan ng DOTR, sinabi ng kalihim na March 6 pa nang mangyaring insidente pero nalaman lamang niyang insidente nang magsimula na itong mag-viral sa social media. Sa viral video ni Ruth Adel, makikitang hinahalughog ng mga security personnel ang bagahe ng isang senior citizen sa NAIA Terminal 3 sa akusasyon na mayroon daw nakitang basyo ng bala pero wala namang makita. Hindi tama yan. Marching order. Isa sa mga marching order ni Pangulong Marcos ang magbigay ng serbisyo sa taong bayan at hindi ang pang-aabuso. We will not stand for any abuse. Any abuse will be met with the same result and the same swift action from us, as mandated and as ordered to us by the President himself. We will not allow this to happen. Dahil dito ay humihingi ng paumanhin si Kalihim Dizon sa 69 na taong gulang na ginang at maging sa publiko. Sabi ng kalihim, nakatakda ng maglatag ng airport hotline na magsisilbing sumbungan ng publiko. Inihikayat ng kalihim na huwag matakot na i-report o ipagbigay alam sa nabanggit na hotline ang anumang problemang kanilang mararanasan sa airport. So, I am calling on our kababayans. Kapag nangyari sa inyo to, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mahihiya. I-report nyo agad. And I'm asking Yusek Jim, GM Eric, and Yusek Ato. No? We will have a hotline. Magpapalagay ako ng hotline sa airport. Anything na maging ginawa sa mga kababayan natin, i-report nyo agad. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales.